8:48 mga kapatid. Alright, nasa linya din po ng aming telepono. Ito po ay eksperto na sa batas. Ilang taon na po ito sa attorney. Siya po yung hepe ng Public Attorney's Office. Reporter pa lang ako, ito na po yung hepe ng PAW. Si Attorney Persida Acosta. Magandang umaga po, Attorney Persida Acosta, ma'am. Magandang umaga sa iyo, Erwin, at sa ating mga kababayan, mga kapatid. Ma'am, reaksyon niyo lamang po kasi sinasabi ni ni Senator Trillanes, yung mga nagpoprotekta raw, yung nagtatanggol kay Duterte, yung nagre-react daw at binabanatan si Attorney Sabio ng pagpa-file ng kaso sa ICC, mali daw. Dahil ang tama raw ginawa ni Sabio dahil wala raw patutunguhan pag kinasuhan si Duterte sa ating bayan dahil number one, may immunity si Duterte sa mga batas natin dito. Entonces, wala hindi uusad. Kaya sila dumiretso na lamang doon sa ICC, Attorney Acosta. Ano po masasabi niyo dyan, Attorney? Yung pagdiretso po nila sa ICC ay pagyurak sa ating judiciary. Opo. Dahil meron po tayong mga hukuman dito eh. Oo. Meron tayong prosecutorial arm. Meron tayong investigative arm. Eh bakit hindi sila dito magsampa at mag-imbestiga kung doon sa mga sinasabing mga napatay o pinatay? Eh, kaya tunayan, ang ating Estado ay seryoso. Tatlong malalaking kaso, Erwin, ang nakasampa ngayon sa hukuman at nagbibista. Yung kaso ni Mark Vincent Galarde na siklista doon sa Pica Salquiapo, nakakulong yung Army Reservist. Yung kaso ni Mayor Rolando Espinosa ng Baybay Leyte, nakakulong yung mga CIDG PNP officers, ang dami nun, at binibistahan. John De La Riarte case, nakakulong yung HPG PNP, Highway Patrol Group, at nagtatrial sa Makati, Leyte, Manila. Kumikilos yung ating, maandar yung ating judicial process dito. Eh bakit sila nagpunta doon sa sa ICC para hiyain ang ating Estado? Hindi kasi sabi po ni Senator Trillanes kahapon sa press con na naman, malinaw na kaya namin diniretso doon, huwag kayo mag-comment. Pinagalitan niya po yung mga kasama niya sa Senado dahil sinasabi, binaypas nga raw at sabi ni Trillanes, kaya kami dumiretso doon kasi walang patutunguhan, alam namin na walang mangyayari sa kaso dahil immune ang Pangulo kaya bahala na sa kanyang International Criminal Court. Yun ang kanilang dahilan, Attorney Acosta. Dahilan nila yan. Pero tignan muna nila ebidensya nila. Ebidensya nila, yung salita ni Presidente na papatayin ko kayo. Eh, figure of speech yun eh. Wala naman siyang actual na pinatay. Tama, meron siguro dahil nakakulang po siya. Pero, yung pagpatay na yon, figure of speech, kagaya ng sinabi ni Jesucristo sa Lucas 19:27. Dalhin nyo dito sa harap ko, patayin nyo yung ayos sumunod sa batas ng Diyos. Dito sabihin ni Cristo, patayin literal. Papatayin yung kasamaan, yung bisyo. Ayun. Kaya nga merong, yung war on drugs, hindi actual na patayan. Yun supilin yung droga, yung pag-proliferate ng droga. Yun, figure of speech. Yun, ina-ebidensya nila eh. Kaya mismong ICC, kapag nakita ng mga prosecutor ng ICC na ang ating mga national courts ay umaandar, hindi pwede maging substitute sa national courts ang ICC. Nasa preamble yan ng Rome Statute of the International Criminal Court. Kasi waliwanag, basahin nila. Isipin mo mag-aasiyan. With due respect kay Senator Trillanes. Bakit bigla sila magaganyan? Punta dyan, papunta ang mga head of state dito. Sa unang aklat ni Duterte, talata 3. Kumani lang inang bayan. Versikulo 1 hanggang 4. Huwag naman hiyain ang inang bayan. Nakaready na. Hiya nila eh. Dahil si Presidente, siya ang head of state, siya ang symbolic head. Pag hiniya mo ang Pangulo, hiniya mo ang bansa. Kaso ng pagmamahal mo sa bansa. Ngayon, ang revised penal code, meron yan, Erwin, na justifying circumstances. Na kapag ang pulis gumanap ng tungkulin lamang niya para proteksyonan ang sovereignty ng ating bansa sa laban sa mga kriminal, exempted sa criminal liability at sa mga civil liability ang pulis. Nandun yan eh, nasusulat yung batas na yan eh. Bakit isisisi lahat sa Pangulo yung nangyayari na yan? Bakit yung nakaraan doon sa wala bang pinatay? Wala bang napatay? Ang dami rin napatay. Tulad sa Central Visita, ang dami napatay na magsasaka. Bakit hindi dinimanda sa ICC si Pinoy? Bukod yun sa sinasabi niyong figure of speech na yung na-quote sa Bible, meron din po ako ditong quote, Attorney. Sa unang aklat ni Duterte, talata 3, versikulo 9 hanggang 17, basa.
Kung kayong pumasok dito, it will be bloody. Yun na sinasabi niyo, figure of speech, attorney. Bloody, ibig sabihin, mag-react yung mga sindikato. Ayun. Eh, pagbangan, papayag pa raw mahuli ng buhay yan. Ay, Nalilisik ang mata niya, Ayun. nakapaw yan. Kaya nga nagmamartilyo ng sanggol. Sa Laguna, na-cover mo yun. Diyos ko po. Sanggol, isang taon, minartilyo, mga adik, babae, matanda, lola, Diyos, Panginoon pinapatay, ko. mga gagasain, mga halimaw ng lipunan. Eh, ang gusto nila, proteksyonan ng mga halimaw. Tapos yung mamamayan na 96 million na hindi kontaminado ng droga, eh hindi maproteksyonan. Ma'am, papansinin kaya ng ICC yung kinaso ni Attorney Sabio? Parang wala naman po talagang laman, pero do you think sasakyan ng ICC kung talagang magagaling na mga mahistrado yung nakaupo dyan sa ICC? Do you think may sapat na basehan para they will really accept that and look at it, ma'am? Ay, tingin ko hindi sasakyan yan dahil bad precedent yan. Kahit sa Amerika, nagkakaroon ng bloody altercation kapag sumusupi lang mga law enforcers, Oo. ng mga holtaper, Oo. mga akatbahay, Oo. mga drug mga sindikato. Oo. Ay, di lahat ng presidente na demanda na sa ICC. Oo. Ay, di wala nang matirang Pangulo. Ay, nako, Ay, tama. kahit sa bansa, mayroong karapatan, ang Estado at ang head state na proteksyonan ang peace and order ng ating bayan at ang bayan nila. Alright. Lahat na lang na-demanda. O, ano mangyayari sa mundo? Ang protektado, kriminal, yung leader na matino, sinusupil ang mga sindikato, siya pang makukulong, klaseng mundo yan. Eh di ang maghahari, mga sindikato at kriminal. Matingin ko, hindi naman napaka-illogical ng ating ICC dahil marami naman sinampa dyan, ilan lang ang nag-transfer. Anyway, Na-dismiss yan eh. Alright. Ano ng mga head of state eh. Anyway, Attorney Persida Costa, Public Attorney Office Chief, maraming salamat, ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po ang kayo, ma'am. Mabuhay din kayo. Mabuhay. Anyway, mga kapatid, sandali lang po. Umayos tayo lahat at may bisita tayo sa linya ng telepono. Nasa linya si Senador JB Ejercito. Magandang umaga po, Senator JB, sir. Yes, Irwin, magandang umaga rin sa iyo at sa ating mga tagapakisaran dito. Magandang umaga po. Apo. Sir, ito lang po tayo, itong, una po sa lahat, sinasabi po ni Senador Cadrilon muna kahapon, ay hindi na, baliwala na itong death penalty bill sa Senado. Despite the fact na nilabas na ng SWS, na 61% of the Filipinos approved dito sa death penalty. Pero si Senador Drilon at sinasabi niya na parang may assurance, lahat sila nasa liberal, hindi nila palulusutin ang death penalty. At maaring hindi na ito o patay na ang death penalty bago pa man madala sa plenaryo, Sen. Ano pong reaksyon niyo rito, sir? Well, alam mo, gaya ng pinangnabanggit mo, Irwin, more than 61%. Opo. Ay sa survey ng ating mga kababayan Opo. ay pabor sa death penalty. Oho. Kami naman po halal ng taong bayan. Exactly. Kinatawan. Oho. Representative of the people. So ako naman, just my personal view na siyempre kailangan ko sundin kung ano ang layon at ang kagustuhan ng ating mga kababayan dahil sila po ang akin pong kumbaga ako po ang kinatawan po nila. Of course. So I have to follow. I still have to follow the will of the people. Sa tingin niyo, sir, talagang wala na pag-asa ang death penalty. Kung looking around you, do you think na maraming kukontra dito sa death penalty na ito? Well, magiging, siguro to be honest with you, Erwin, tingin ko magiging palapit ang laban. Also, siguro ang decency, mukhang medyo lamang ng konti ang anti-death penalty kasi karamihan sa mga lady senators, lady legislators are of course, sila karamihan ay against. Tapos yung federal party pa. Pero doon naman sa mga naging dating mga executives, no, mga mayor, yung mga dating militar, mga pulis, Senator Lacson, kami po, alam po namin, Erwin, kung ano ang problema ng kritik. At talagang, ako naman, to be honest with you, Erwin, gusto ko lang maging deterrent talaga ito dahil ang ating pong bansa has become the hub for international drug trade in Asia. Kasi nga po, kung titignan mo, Erwin, sa ASEAN na lang, okay, buong Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand,
Singapore, din, lahat po sila, may death penalty. Aha. Alam mo, Erwin, kung yung maalala, pumirma ka pala ng immigration card sa mga bansang ito, Aha. makikita mo in both letters, death to all drug traffickers. Yan Oh. po ang, kumbaga, yan ang pinaka-warning nila. Doon pala sa immigration card. Kaya sa mga rason, bakit naging international, tayo, trade, trade hub, no, ang Pilipinas dahil po sa tayo lang ang nag-repeat o tayo na lang ang walang death penalty. Right. Alright, well, Senator JB, sige po, may, sana nga po, mailusot po yung death penalty dyan sa Senado kasi ito po yung tila kagustuhan po ng mas nakakarami po sa atin. 61% po ng mga Pilipino gusto maipasa po at maibalik itong death penalty, sir. At saka, alam mo, Erwin, talagang, buti sana kung we are in a normal situation, okay lang maging antay, pero medyo... Huwag mo paghalu-haluin, Ivy. Si Attorney Acosta para dun sa sinabi ni Trillanes. Mga barangay, Dito muna tayo sa death penalty. It's very alarming. Sa SWS tayo. State. So, kinakailangan gumawa tayo ng hakbang na minsan bold nga, pero alam mo, Erwin, I will stick to my argument na tayo ang naging hub ng international drug trade kasi nga, yung absence ng death penalty. Apo. Sir, panghuli na lamang, reaksyon nyo naman po doon sa sinabi ni Senador Trillanes kahapon at kinastigo yung mga nabansagan pa yata kayo ng mga kaalyado ni Duterte. Nagre-react lamang po kayo, nagkomento lang ho kayo doon sa pagpapile yata ng kaso ni Attorney Sabio sa ICC na without exhausting all efforts yet din sa ating bayan, nagdumiretso na doon sa ICC. May sagot po si Trillanes, sabi niya, kaya nga kami tumiretso doon dahil wala mangyayari dito sa pagkinasuhan mo si Duterte dahil siya ay immune sa mga kaso rito. Ano po ang inyong take dito, Senator JV? Well, alam mo, nakakalungkot, no? Dati, ako po'y sympathizer, I was admit, noong panahon na sila yung nag-aklat, noong panahon ni GMA, no? Marami sa mga magdalo ay natulungan din natin nung sila yung nabihan at alam po ni Senator Trillanes siya. Pero alam mo, entirely different situation, Erwin. Noong panahon na sila po'y nagrebelde o nag-aklas dapat sa administrasyon ni Gloria Arroyo, there was question on the legitimacy. No? Talagang may question sa legitimacy. Pero this time, dapat naman, bilang tinatawan ng taong bayan, ay sana naman, respetuhin ni Senator Trillanes ang will of the people at yan po ang pahayag ng taong bayan. Ang kanila pong hinalan na ang gusto nilang mabuno. The next issue is Pangulo Duterte. Dapat po, yan po ay legitimacy issue. No? Malayo-malayo, meron po legitimacy si Pangulo Duterte, dapat mong dalangin po nila. Alright. Malinaw. Senator JV Ejercito, maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Ernie. Mabuhay.